Mauna oh. Papakita ko sa inyo mamaya yung ano, yung finished product. Masarap din talaga sa pakiramdam pag may mga bago ka natututunan. Mga kapanalig, good news. Nakangandi na naman si Luwa. So kailangan na naman natin si Kadede para konti na lang naman eh. Nadali ko na po ito. Ayan. Itong gilid. Ano? Oo nga po eh. Delikado siya sa bata, no? Pwede maging hagdan. Simulan ng magbulitan kasama si Nuy TV. Good morning mga kapanalig at welcome na naman po sa panibagong vlog. Grabe liwanag, parang kukunin ako ng taas. At ayan, welcome po dito sa Kampanalig. So itutuloy ko lang po yung pinaplano kong trabaho kahapon, yung pagmamasilya ng sahig. Bali kasi ang dami ko nang ginawa kahapon, ang dami kong kinalikot. Tapos nag-edit pa ako. So nag-alangan na tayo sa oras kahapon dahil magagabi na rin. Gusto ko sana ituloy pagmamasilya, pero sabi ko ngayon na lang. So ngayon matutunghayan po ninyo ang aking pagmamasilya, pero isa-setup ko pa po yung mga gamit at ayusin ko po yung mismong paleta. Kaya si Utol ay meron din siyang vlog, kaya panoorin nyo na po sa kanyang channel kung ano po yung mga ginagawa niya. Alright, okay na tayo doon. Malinis na doon sa taas eh. Ang natira na lang doon yung mismong pangmasilya, yung paleta, tsaka yung tawag ito, gardener na tinatawag. So sabi ni Daddy, konti lang pala dapat ilalagay nung kasi ang bilis matuyo. Kumbaga, oo. Kumbaga katuldok lang talaga ang ilalagay mo mga kapanalig para hindi talagang matuyo, no. Tara, excited na ako para dun. Ako ang isang professional na taga-masilya talaga eh. Simula nung natuto ko magmasilya doon sa may bakal, parang sisiw na lang sa akin, feeling ko mga kapanalig, yung doon sa mga singit-singit ng sahig. Kasi mas mas mahirap yun sa bakal kasi yun eh, tawag dito, talagang maliliit yung mga detalye. Tapos talagang pupuntahan mo yung mga singit-singit niya para maabot mo. Pero itong sahig natin, diretso lang naman to, kaya walang problema. Maano natin yung mga pinaka-sulok-sulok niya, mapapasok natin ng mga masilya. Madali na yun para sa akin. Tingnan rin natin, baka mamaya magkalat-kalat. Wala na pala tayong tawag dito, liha. Pero may mga pa naman, may mga gamit na liha, pwede pa nating gamitin ulit yun, no? Meron pa namang makikinis, pero hindi advisable yung makinis pag makapal kasi yung yung pagkakamasilya. Pero gagawa natin ng paraan yan. Walang imposible. Tara, let's go. Tulungan nyo ako magmasilya. Punta na tayo sa taas para maumpisahan natin ang trabaho ngayong umaga nito. Sa ngayon, yun lang naman ang gagawin eh. Tapos maglilinis-linis lang kami. Okay na yun. Lalagyan ko rin pala ng turko yung mamaya, yung pinapalagyan ni Tatay Roman. Kasi humina yung bakal dun sa may mga duktungan ng terrace. Tapos kung okay pa yung pinturang gray, gamitin na natin. Sayang eh. Good morning. Sakto lang ang hangin ngayong panahon na to. Yung mga nakaraang araw, yung pagdating ko, hindi ganong malakas ang hangin. Pero yung niya, malamig pa din naman. Yung simoy niya mga kapanalig, no. Okay na rin yan. Ang hirap din kasi pag sobrang lakas ng hangin eh. Nakakatamad gumalaw. Ayos na yung malamig lang. Hello! I'm here again! Walang tayo ng mga gamit dito. Ito yung mga liha eh. May mga natira pang liha dito. Kaso maninipis na. As in pino pala. Pero meron pa mga tira na pwede magamit. Malambot lang naman ang kahoy. Kaya ayos lang yan. Linisin muna natin ito paleta. Namuuna kasi yung mga tawag dito, namuo yung mga yun namuo na yung natirang masilya.
Tumigas na. Hindi pa kasi ako ganong marunong nung nakaraan kaya natutuyuan eh. Tigas pa naman ito. Ini mauna oh. Tanggalin lang natin saglit. Yeah. Baklas. Oras na para buksan na naman. Hindi ko alam kung kakasya pa tong pangmasilya. Kasi nagamit ko na halos dito sa mga bakal. Sana kumasya. Yan. Unti-untiin lang. Op. Goods pa naman siya. At ang amoy, parehas din. Mabango. Konti lang pala dapat yung ano, itong ano, kaduldok lang talaga. Kasi pag nasobrahan, mabilis matuyo. Okay, pwede na yan. Ito na, ang hardener. Nawalis ko na naman ito. Umpisahan natin dito. Yeah. Let's see what I see. Yan, konti lang. Para hindi matuyo. Yan. And then, kapiranggot lang na hardener. As in. Ako po, ba't yung sobrang dami? Yari tayo dyan. Yan, pwede na yan. Yan. Here we are again. Parang professional na naman yung dumadali, oh. Di ba? Like a pro. Pati yung mga tornilyo, maanuhan natin, patapalan natin. Pero hindi na rin kailangan kasi papatungan na rin naman natin ng ano eh, tawag dito, binil. Papakita ko sa inyo mamaya yung ano, yung finished product. Bilis lang. Walang kahangin-hangin ngayon. Kaya hindi mabilis matuyo yung ating masilya.
Ayan na. Hindi ko na dinamay mga tornilyo. Kasi papatungan naman ng ano yun, ng binil nga mga kapanalig. Mahalaga lang yung mga nakabuka na yan. Ayan, para hindi lusutan ng usok. O kung ano man pwede lumusot dyan. Mga insekto. At kung ano-ano pa mga kapanalig, no. Kaya tuloy-tuloy natin. Madali lang pala. Tama yung iniisip ko pag sa kahoy madali lang. O kaya sa kisame. Wag lang sa bakal tapos ganun pa yung mamasilyan mo yung makikipot. Ang hirap. Takip siya agad eh, oh. Mas madali siya kaysa ano, yung mag-skim coat ka ng pader. Saglit lang eh. Ang bilis na ubos yung masilya natin. Ito pa lang yun ha. Ubos na agad. Titimpla na naman tayo ng panibago. Panibagong timpla. Ayos yan, hindi mahangin. Para hindi mahirap magmasilya. Dagan na natin. Para hindi nakakabitin. Tapos sobrang konti lang, gatuldok lang. Okay, that's all. Bilis kasi matuyo pag ano. Balik trabaho na naman, tapos ng ating bakasyon at mga inintindi natin sa Maynila. Balik work na naman tayo. Nakakalungkot din pag ano, konti lang kami dito, dalawa lang kami ni Utol. Nakakalungkot din. Yan. Let's continue. Kung matatapos ko naman siya ngayon, kasi madali lang naman. Madali ba talaga? At least yes. Masarap din talaga sa pakiramdam pag may mga bago ka natututunan ng mga bagong gawain eh. Diba? Para hindi ka ano, kumbaga parang hindi ka mangmang sa mga gawain ng iba, diba? Lagyan na rin natin yung ano, ay kadwedwe! Nandiyan na si Kadede. Good morning! Nandiyan na si Kadede.
Tanggal ang mga butas. Yes! Wow, tapos na. Dito naman tayo. Dito sa diretso na to. Yan, dito sa diretso na yan. Ito lang ating proyekto ngayon. Habang si Kuya naglilinis naman doon sa kanyang garden sa lupa ni Kuya June. Bilis lang. Yeah. Yan na. At dumating sila tatay, mga kapanalig. Nandiyan si Tatay Roman at si Nanay Luz dahil nagdala ng pagkain yung handa doon sa kasal ni Aris at ni Annabel. Mamaya na natin ipagpapatuloy yung trabaho dito. Yeah. Yeah. Nay, ano yan? Sila nanay at tatay. Pampulutan. Pampulutan? Hindi na kami umiinom, Nay. Last na yung sa lubong. Very good. Hindi na umiinom na kakaunti. Grabe kasi yung yung hangover namin sa lubong kaya hindi namin kayo kahapon eh. Opo. Salamat, Nay, Taya. Nag-aano ako ng nagmamasilya ako ng Sarap nga magkantahan sana. Tingnan natin dala nila tatay at nanay. Ang baboy. Wow! Ayan na, may kuwan. Ito, ano to, Nay? Paksiw and suma. Sarap. Let's go. Papakin natin yan. Hindi na kami nag-rice ngayon eh. Totoo na ba talaga to? Diet na naman. Pero pwede namang ulam. Oh. Lagi mo sa gabi may nagiinom pa sa amin. Pero natigil ng video, okay? Wala kang video ako din eh.
Ba't may nagkakantahan kagabi? Kinarobilin Ah, kala Rubilin pala. Kainom pa. Wala mag-inuman. Wag ako. Anong tama ng... Ano nasusi sa motor? Yan na, Anong ang tama ating ng ulam. may dibuhan sa amin kahapon? Ito na. Ang dami ng tao. Doon ay, bahay. Bahay. Sarap ng luto ng suman. Dapat tsatsa ako lang kapitan nung salubong. Yan! Sarap ng luto ng suman. Yan. Panamang-panama. Tama-tama ang ano, timpla. Sarap nga. Oo. Tama natin. Sabi nga na ate mo eh, hingaan mo ko kay nanay ng suman. Biruin mo yan. 4 days na. Wala pang kaano-ano. Anong sumal? Mm. Mga kapanalig, good news. Nangangandi na naman si Luwa. So kailangan na naman natin si Kadede para mabuntis yung ano. Ay, hindi. Ang problema lang. Ay, lugi tayo. Bakit ah? Ay, baka iisa maging anak. Oh, tsaka, oo nga. Baka isa mahina si Milya. Mahina. Ay, tsaka, congratulations ngayon lang makikita sa vlog ko may ngipin ka na. Nakakayari ng mga chicks. Ang puti ng ngipin na Kadede. Sabi ko, sanayin niyang isuot eh. Huwag niya basta-basta tanggalin para ano. Huwag niya Kakawag sanay. kang gayon ng gayam. Hmm. May mihasa ang ano Hindi mo. ako ginagayo. Pinalalapat ko. Diba? Ito po, may mga bosero po dito. Mga sinisilip. Mabigat. Ah. Tingnan. Hindi ni. Sinisilip po nila yung ano, yung itlog kung merong laman. Kasi kung wala, ibig sabihin hindi siya mapipisak. Oh, Diba? chinecheck. Oh. Meron. Parang ano yan ah. Yung ano, yung palabunutan ng mga sisiw kung anong yung tinitignan na experience ba 'yon? Kung anong letter, kung anong number tapos ilalagay sa tubig. Meron? Makabukong na ko mo. Hindi, Makabukong. malinaw eh. Wala kuya. Wala. Oy. Sayang naman kung babasagin kasi. Tingnan. Ano to mama? Palabunutan sisiw to. Testing nyo iba. Baka yan meron yan. Diba? Meron? Ako nga patry. Kanina yung malinaw. So, Makapal pala yung ano niya, yung pinakabalat. Diba? Hindi niya basta-basta makita. kanina yung malinaw yung isa. Hindi makita loob. Umalis na si nanay at tatay mga kapanalig no. At ayan, nakiusap sila kay Utol na hiramin yung tricycle papuntang Balayan dahil nga isasoli yung mga damit na ginamit doon sa kasal ni Aris at ni Annabel. At tayo ipagpatuloy natin ng trabaho doon sa taas maya-maya dahil nga bumabalan tayo para kumain dito ng dala nila nanay tatay na suman at tawag dito lechon paksiw. Lechon ba 'yon? Paksiw. Paksiw lang, hindi lechon. Ang naman lechon. Oh, paksiw lang. Oras na para ipagpatuloy ang naiwang trabaho. Ang oras natin ngayon mga kapanalig ay 8:16 na po ng umaga. Hatid sa inyo ng Anong pa to? Bygone Katol. Alright, back to work na. Hindi ka na lang muna ako. Disin mo mamaya ha. Okay. Nasaan na kaya yung ano? Sipag oh. Sipag. Alright, umpisa na natin to. Yan, para matapos agad. Yeah. Alam mo din yung hindi. Ha? Ano nga ba ang hindi? Oo. Ito, natapos ko na po yung bandang kalahati dito mga kapanalig. At yan, ipagpapatuloy pa rin natin kasi konti lang naman to. Kayang-kaya to.
Hmm. Perfect. Break time muna mga kapanalig, medyo masakit na yung kamay ko, no. Siyempre baguhan lang, di pa tayo sanay. Siguro kahit yung mga matatagal na talagang sumasakit na yung kamay nila dito mga kapanalig. Ako pa kaya na baguhan lang. Konti na lang naman eh. Yan, nadali ko na po ito. Ayan. Itong gilid. Hindi ko alam kung idadamay ko pa tong gilid na to eh. Tsaka yung mga gilid na to. Ito, natapos ko na rin. Yan, natapos ko na po. Ito na lang. Tsaka ito. Wala na. Meron pa pala doon. Medyo madami-dami pa pero kaya ko yan mga kapanalig. Check ko lang yung mga gilid-gilid dito mga kapanalig nung natapos ko. Yan. Talagang kita pa sila, no? Kita yung mga minasilya ko dito, oh. Dahil ang hirap masilyahin yan. Pero okay na din. Kaysa naman pasukin ng tubig yung pinaka dugtungan niya mga kapanalig, di ba? Pag pinatungan pa naman ulit yan ng pintura, baka sakaling hindi na mapansin. Yan. Ay, mga duktungan. Kulubot siya pero okay naman. Likod bahay naman siya, hindi siya pansinin. Wag po ay, may mga nababasa po ako dito sa comment na oo nga po eh. Delikado siya sa bata, no, pwede maging hagdan. Pero wag po kayong mag-alala kasi wala naman po akong papaakyatin na mga bata dito. Kung anak ko man makarating dito mga kapanalig, malalaki na naman yun. Alam na nila yung mga tama at sa mali. Sa ngayon wala pa naman bata mga kapanalig. Siyempre dahil nga nasabi nyo yan, alam ko na yung gagawin ko. If ever na may bisitang bata dito, hindi ko papapasukin talaga kahit gusto niya. Mga lang naman yung makukulit eh. Siguro mga 5 years old na bata. Sa bagay, basta naglalakad na, 'di ba? Mga 4 to 5 to 6 yan, makukulit pa yan. Hindi pa nila alam halos ginagawa nila. Pwede nilang hakbangan to. Tama naman po kayo. At kung sakaling magkaroon man ako ng anak, pwede naman ipabago siguro to. Babakbakin lang naman yung gilid na yan. Meron naman kami mga tools dito mga kapanalig. Tapos ipapatayo na lang namin siya. Tama po yung idea niya eh. Pero sa ngayon, matagal-tagal pa naman po yan bago ako magkaanak ulit. So, yan muna. Yan, salamat po sa sa payo nyo, no. Mga kapanalig, naghahanap ako ngayon ng kahoy. May nakita na ako, merong nara, meron ding langka. So, yan, si Daddy Oms yung nakiusap tayo kay Daddy, baka sakaling meron siya makita. Pero may nakausap ako mga kapanalig, no, kila Los Malditos, no. Bali, nakachat ko si Veronica, yung kapatid ni Kamuning, na meron nga daw gumagawa doon mga kapanalig ng mga kahoy. At doon, nara naman mga kapanalig yung kahoy, kaya mukhang maganda yun pag nara, di ba? Pag tinawag na nara, talaga matibay yun. So kasi ayoko na nung I changed my mind na yung spiral, kasi parehas lang ng space na kakainin mga kapanalig pag nagtayo ko ng spiral dito eh. At yung mga gamit nga, talagang pahirapan pa, no? Nababasa ko rin naman sa mga comment niyo po yan. Pahirapan yung pag-akyat. Kaya sabi ko, gagawa na lang ng hagdan. Pero tubular lang din yung patungan mga kapanalig. Pero gusto ko, hindi marin yung ipapatong doon sa mismong hagdanan. Kasi parang ang pangit tignan eh. Kaya naghahanap ako ng mga makakapal na nara. O kung ano pa yung mga tawag dito, hagdan o kahoy na magiging maganda dito sa bahay.
Baka kasi mag-alangan tagal pag marin. Nag-post nga po ako sa Facebook na kung saan makakabili nun. At maraming salamat din sa mga nag-comment. Kaso nga lang, ang lalayo ng iba Pampanga, Bulacan, Tarlac. So buti na lang meron tayong na-contact dito na taga Natipuan lang. Sana maging ayos yung presyo. Kasi mukhang mahal, no? Hindi ko pa kasi nakukuha yung pinakasukat ng hagdan niya. Kung gaano kahaba. At kung ilang steps mga kapanalig. Kailangan ko malaman yun. Para, ayun, ready na ako sa ano. Hindi pa naman sa ngayon ko ipapagawa. Bali, pinapasukat ko lang siya at pinapabilang ko yung steps para alam ko yung pera na itatabi ko mga kapanalig, no? Para naman magawa na yung hagdan. Sa totoo lang kasi ang hassle mga kapanalig, no? Lalo na pag nandito na nga yung gamit ko sa taas. Kunyari magbibisa ko. Tapos ganito yung hagdan natin. Ang hirap umakyat tapos medyo delikado. No, kaya sabi ko, unahin muna talaga yung hagdan at harang dito. Tapos lalagyan ko na lang talaga ng tolda itong pinaka terrace hanggat wala pa tayong pampagawa ng salamin para safe sa ulan mga kapanalig. Yun ang bagong plano. Eto na nga po mga kapanalig, no. Natapos ko na yun dito sa banda kwarto. Pero hindi ko pa nadadali yung mga gilid, no. Natapos ko lang dito sa mga side na to. Medyo nahirapan ako dito kasi malaki yung uwang, pero nagawa naman natin. Yan o. Ayan, so meron pa pong dito, labasan ng daga. Hindi ko po napifinishing. Alright, tapos na ako sa trabaho mga kapanalig. At ganun na rin si Kadede, no. Panoorin nyo po sa vlog niya yung ginawa niya kanina dahil sinalansan niya po at gumawa siya ng lagayan ng kahoy dun sa baba. Ayan po. Para hindi kalat. Oo, para hindi kalat. So lalagyan na lang namin yan ng mga tolda o yero para hindi siya mabulok. Diba? Yes! Alright. Mag-outro muna ako mga kapanalig, no. Ayan po, maraming salamat sa pagsubaybay. At ayan, maraming salamat dahil nakarating kayo dito sa dulo ng aking video. Bali, itutuloy ko na lang po yung trabaho sa mga susunod na araw. Doon sa mga gilid-gilid na mismo mga kapanalig. Ayan. Yung tulad dyan. Yan, yung mga ganyan. Ayan, so nakalimutan ko mag-outro kahapon. Kaya ngayon po ako mag-outro. So, hanggang dito lang po mga kapanalig. I love you all. Lagi kayo mag-ingat. Simulan ng magkulitan kasama si Louie TV.